May yogurt ka sa ref. Mukhang okay pa. Amoy okay pa. Pero kahapon pa expired. Biglang nag-freeze ang isip mo. Kakainin mo pa ba? O itatapon mo na agad? Kasi aminin natin, isang tingin lang sa expiration date, parang may alarm na tumutunog sa utak natin. Expired na yan, delikado na yan. Pero teka lang, talaga bang overnight biglang nagiging lason ang pagkain? O baka naman, masyado lang tayong natatakot sa isang maliit na numero na nakaprint sa label? Isipin mo to, bilyon-bilyong pagkain ang tinatapon bawat taon sa buong mundo. Hindi dahil panis na, hindi dahil mabaho na, kundi dahil lang sa isang bagay, ang expiration date. Yung yogurt na okay pa sana, yung tinapay na pwede pa bukas, yung canned goods na ilang taon pa ang kaya. Lahat na pupunta sa basurahan, sayang sa pera, sayang sa pagkain. Pero ang mas nakakagulat, karamihan sa mga tinatapon na yan, pwede pa sanang kainin. At dito na pumapasok ang tanong na bihira nating itanong. Talaga bang delikado na agad ang pagkain kapag expired na? O baka naman napaniwala lang tayo? Kasi ang totoo, hindi lahat ng expiration date ay pare-pareho ang ibig sabihin. At hindi lahat ng expired ay dapat katakutan. Minsan, ang date na yan ay hindi babala kundi suggestion lang. Minsan hindi ito tungkol sa safety kundi sa quality. At minsan, ang akala nating unsafe ay perfectly fine pa. Kaya kung isa ka sa mga taong basta may expired na nakalagay, automatic tapon. Natatakot kumain kahit mukhang okay pa. O gusto lang makatipid pero ayaw mag-risk. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Dahil sa video na ito, bubuksan natin ang isang bagay na araw-araw mong nakikita, pero bihira mong maintindihan. Malalaman mo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng expiration dates? Bakit hindi sila ginawa para takutin ka? At kung alin sa mga pagkain ang safe pa kahit expired na. Kaya bago ka ulit magtapon ng pagkain, hintayin mo muna. Dahil baka ang tinatapon mo, hindi basura, kundi pagkain na pwede pa sanang pakinabangan. At kapag naintindihan mo ito, hindi ka na basta-basta magpapaniwala sa nakasulat lang sa label. Mas magiging matalino ka, mas magiging practical ka. At higit sa lahat, hindi ka na basta matatakot sa salitang expired. Origin story, saan nanggaling ang expiry dates. Bago nagkaroon ng expiration date, mas simple ang buhay ng mga tao. Walang nakaprint na best before. Walang use by. Walang maliit na numero na magdidikta kung kakainin mo pa ba o hindi. Ang meron lang sila, sariling senses. Kapag ang gatas ay maasim na ang amoy, hindi na iniinom. Kapag ang pagkain ay may kakaibang itsura, iniiwasan. Kapag panis na ang lasa, automatic, tapon. Ganun lang kasimple. Umaasa sila sa amoy, lasa at karanasan. At sa totoo lang, gumagana iyon sa loob ng napakahabang panahon. Pero nagbago ang lahat nang pumasok ang modernong mundo. Dumating ang mass production. Biglang hindi na lang para sa pamilya ang nilulutong pagkain. Para na ito sa milyon-milyong tao. Dumating ang long-distance shipping. Yung pagkain na ginagawa sa isang lugar. Dinadala na sa iba't ibang syudad, minsan ibang bansa pa. At dumating ang supermarket culture. Imbes na fresh at bagong luto, ang pagkain ay nakatambak sa shelves, naghihintay kung kailan bibilhin. Dito na nagsimula ang problema. Paano mo malalaman kung hanggang kailan okay ang isang produkto? Kung hindi mo naman nakita kung paano ito ginawa. Paano mo masisigurong safe ito kung ilang araw o linggo na itong nakalagay sa shelf? At higit sa lahat, paano mapoprotektahan ng mga kumpanya ang sarili nila sa reklamo o kaso? Kaya dito na pumasok ang expiration dates. Pero ito ang mahalagang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi ito ginawa para sabihin na delikado na agad. Hindi ito magic switch na kapag lumagpas sa date, biglang lason na ang pagkain. Ang tunay na purpose nito, quality. Oo, quality. Ginawa ang expiration dates para siguraduhin na kapag binili mo ang produkto, nasa best condition pa ito. Masarap pa. Maayos pa ang texture. Hindi pa bumababa ang kalidad. Hindi ito guarantee na pagkatapos ng date na iyon, unsafe na agad. Sa katunayan, sa maraming kaso, ang pagkain ay pwede pang kainin kahit lampas na sa nakalagay na date. Pero dahil gusto ng mga kumpanya na maging safe at maiwasan ang problema, mas pinapaaga nila ang date para kahit anong mangyari, protektado sila.
At dito nagsimula ang malaking misunderstanding. Akala ng karamihan, ang expiration date ay babala ng panganib. Pero sa totoo lang, isa lang itong gabay. At kapag naintindihan mo ang pinagmulan nito, mas maintindihan mo kung bakit hindi mo dapat basta-basta katakutan ang bawat expired na nakikita mo. Number 1, iba't ibang uri ng expiration date. Dito na nagkakagulo ang lahat. Kapag nakita natin ang salitang expired, automatic panic mode. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi lang iisa ang klase ng expiration date. At bawat isa, may ibang ibig sabihin. Simulan natin sa pinaka-common, best before. Ito ang madalas mong makita sa mga pagkain tulad ng tinapay, snacks, canned goods, at dry products. Pero ito ang importante. Ang best before ay tungkol sa quality, hindi sa safety. Ibig sabihin, pagkatapos ng date na ito, pwedeng magbago ang lasa, texture, o freshness ng pagkain. Baka hindi na ganun kasarap. Baka medyo matigas na. Baka hindi na kasing bango. Pero hindi ibig sabihin nito na delikado na agad. Sa maraming kaso, pwede mo pa itong kainin, lalo na kung maayos ang storage. Kaya kung tinapay lang yan na isang araw lampas na, hindi agad ibig sabihin na dapat mo na itong itapon. Next, puntahan natin ang mas seryoso. Use by. Ito ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Kapag use by ang nakalagay, ito ay tungkol na sa safety. Madalas mo itong makikita sa fresh meat, isda, dairy products, dahil ang mga ito ay mabilis masira at pwedeng pamahayan ng harmful bacteria. Kapag lumagpas na sa use by date, dito na nagiging risky. Kahit mukhang okay pa, hindi mo na dapat i-take ang chance. Ito ang klase ng date na kailangan mong sundin. Hindi ito suggestion, ito ay babala. At ngayon, ang pinakamadalas na misunderstood, sell by. Ito naman ay para sa mga tindahan, hindi para sa iyo. Ang purpose nito ay gabayan ang store kung hanggang kailan nila dapat i-display ang produkto. Para ma-rotate nila ang stock, para hindi luma ang nabebenta. Pero hindi ibig sabihin nito na pag lumagpas na dito, panis na agad ang pagkain. Sa totoo lang, madalas pwede mo pa itong kainin ilang araw pagkatapos ng sell-by date. Depende sa pagkain. Kaya kapag sinabi ng isang tao na expired na to, madalas hindi nila alam kung anong klase ng date ang tinitingnan nila. Pinagsasama-sama nila ang tatlong magkaibang bagay: quality, safety, at store guidelines. At dito nagsisimula ang maling paniniwala. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng expiration date ay pareho. At hindi lahat ng expired ay delikado. Kapag naintindihan mo ang tatlong ito, mas magiging confident ka sa desisyon mo. At hindi ka na basta-basta magtatapon ng pagkain dahil lang sa maling interpretation. Number 2, sino ang nagdedesisyon ng dates? Ngayon, ito ang part na madalas ikagugulat ng maraming tao. Akala natin, ang gobyerno ang nagsiset ng expiration dates. Parang may isang authority na nagsasabing hanggang dito lang safe ang pagkain. Pero ang totoo, sa karamihan ng kaso, hindi gobyerno ang nagdedesisyon nito, kundi ang manufacturers mismo. Yung kumpanya na gumagawa ng produkto, sila ang nagsiset kung anong date ang ilalagay sa packaging. Pero hindi naman ito basta hula lang. May proseso silang sinusunod. Ginagawa nila ang tinatawag na controlled testing. Ibig sabihin, tinetest nila ang pagkain sa iba't ibang kondisyon. Ilang araw o linggo ito tumatagal. Anong mangyayari sa lasa? Paano nagbabago ang texture? Ano ang epekto ng temperature at storage? Pinag-aaralan nila kung kailan nagsisimulang bumaba ang quality ng produkto. At doon nila binabase ang ilalagay na date. Pero dito nagiging interesting ang lahat. Dahil kahit may testing na ginagawa, hindi nila pinipili ang pinakahuling araw na safe ang pagkain. Sa halip, mas pinapaaga nila ang expiration date. Bakit? Simple lang. Para protektado sila. Sa mundo ng negosyo, ayaw ng mga kumpanya ng risk. Ayaw nilang may magreklamo. Ayaw nilang masisi kung sakaling may mangyaring masama. Ayaw nilang makasuhan. Kaya para siguradong safe sila, naglalagay sila ng conservative dates. Ibig sabihin, mas maaga kaysa sa actual na lifespan ng pagkain. Parang sinasabi nila,
Dito hanggang sigurado kami na okay pa ang produkto. Beyond that, ayaw na naming managot. At dito na pumapasok ang malaking realization. Kung ang date ay ginawa para sa legal safety at quality control, ibig sabihin, hindi ito eksaktong limit ng pagiging safe ng pagkain. Sa maraming pagkakataon, mas matagal pa talaga ang buhay ng pagkain kaysa sa nakasulat sa label. Yung canned goods na may expiration na next year, pwedeng tumagal pa ng ilang taon kung hindi pa nabubuksan. Yung pasta o bigas, kahit lampas na sa date, madalas okay pa basta tuyo at maayos ang storage. Kaya kapag nakita mo ang expiration date, hindi ito absolute deadline. Hindi ito countdown na kapag nag-zero, biglang delikado na. Isa itong safe estimate. At kadalasan, mas maaga ito kaysa sa tunay na hangganan. Kapag naintindihan mo ito, mag-iiba ang tingin mo sa mga pagkain sa ref mo. Hindi ka na basta-basta matatakot at hindi ka na basta magtatapon. Dahil lang sa isang date na ginawa para protektahan ang kumpanya. Hindi para kontrolin ang desisyon mo. Number 3, mga pagkain na matagal talaga ang buhay. Ito ang hindi alam ng karamihan. May mga pagkain na akala natin expired na. Pero sa totoo lang, sobrang haba pa ng buhay. At kapag naintindihan mo ito, marami kang matitipid at mas kaunti ang masasayang. Simulan natin sa pinaka-obvious pero pinaka-misunderstood. Canned goods. Yung mga delata tulad ng sardinas, corned beef, tuna, kapag hindi pa nabubuksan at walang dents o sira ang lata, pwede itong tumagal ng ilang taon beyond expiration date. Oo, taon. Dahil sealed ito at protected sa bakterya. Ang pwedeng magbago, lasa at texture, pero hindi agad ito nagiging delikado. Next, rice. Ang bigas, lalo na ang white rice, ay isa sa pinaka-stable na pagkain. Basta nakastore sa tuyo at walang moisture, pwede itong tumagal ng napakatagal. Minsan years pa nga. Ang kalaban lang nito, tubig, init at pests. Pero kung maayos ang storage, hindi mo kailangang magpanik sa expiration date nito. Sunod, pasta. Yung mga dried pasta na nasa box, pareho lang sa bigas, low moisture, mabagal masira, kahit lampas na sa date. Kadalasan safe pa ito, basta walang amag at walang kakaibang amoy. Next, honey. Ito ang isa sa pinaka-amazing. Alam mo ba na ang honey halos hindi nasisira? May mga natagpo ang honey sa ancient tombs na edible pa rin hanggang ngayon. Kung mag-crystallize man ito, hindi ibig sabihin sira na. Pwede mo lang painitin ng konti. Babalik ulit sa normal. At panghuli, frozen food. Kapag ang pagkain ay naka-freeze ng maayos, humihinto ang growth ng bakterya. Ibig sabihin, pwede itong tumagal ng months o kahit years. Ang downside lang, quality. Baka magbago ang lasa o texture. Pero hindi agad ito unsafe. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng pagkain ay mabilis masira. May mga pagkain na ginawa talaga para tumagal. At sa karamihan ng mga nabanggit, pwede silang tumagal ng months o years beyond expiration date. Pero may kondisyon, hindi pa dapat nabubuksan. Walang sira ang packaging at tama ang storage. Dahil kahit gaano katagal ang potential ng pagkain, kapag mali ang pag-store, dun nagsisimula ang problema. Kaya bago ka magtapon ng pagkain, tanungin mo muna ang sarili mo. Expired na ba talaga? O hindi ko lang naiintindihan kung gaano pa ito katagal pwedeng gamitin? Number 4, kailan dapat mag-ingat? Pero tandaan mo ito, hindi lahat safe. Oo, may mga pagkain na kayang tumagal kahit lampas na sa expiration date. Pero meron din na kailangan mong seryosohin. At dito na pumapasok ang pagiging matalino, hindi takot kundi maingat. May mga pagkain na mas mataas ang risk kapag lumagpas na sa tamang panahon. Una, fresh meat, karne ng manok, baboy, baka. Ito ay mabilis kapitan ng bakterya, lalo na kung hindi tama ang storage, kahit mukhang okay pa sa labas. Pwedeng may nangyayari na sa loob na hindi mo nakikita. Sunod, seafood, isda, hipon, shellfish. Ito ang isa sa pinaka-sensitive na pagkain. Mabilis itong masira at kapag napabayaan, pwede itong magdulot ng food poisoning na seryoso. At pangatlo, unpasteurized dairy. Mga gatas o dairy products na hindi dumaan sa tamang proseso ng pasteurization. Mas mataas ang chance nito na magkaroon ng harmful bacteria.
Kaya kapag ang mga ganitong pagkain ay lumagpas na sa use-by date, hindi na ito simpleng usapin ng lasa o quality. Ito ay usapin na ng kalusugan. Dito ka hindi dapat mag-take ng risk. Pero kahit ganun, hindi ibig sabihin na lahat ng desisyon mo ay base lang sa date. Dahil may isang bagay na mas matagal nang ginagamit ng tao bago pa nagkaroon ng expiration labels. At iyon ay ang iyong senses. Ito ang golden rule. Gamitin ang senses mo, hindi lang ang date. Una, amoy. Kapag may kakaibang amoy, maasim, mabaho o hindi normal, malamang may problema na. Pangalawa, texture. Madulas ba? Malagkit? May pagbabago ba sa consistency? Ito ay warning sign. Pangatlo, itsura. May amag ba? Nagbago ba ang kulay? May kakaibang spots? Kapag may nakita kang ganito, huwag mo nang i-risk. Kahit hindi pa expired kung may signs na ganito, mas mabuting itapon na. Kaya tandaan mo, ang expiration date ay guide. Pero ang senses mo, yan ang pinaka-real-time na indicator. Kapag pinagsama mo ang tamang kaalaman at sariling observation, mas magiging confident ka sa bawat desisyon mo. Hindi ka basta matatakot, pero hindi ka rin magiging pabaya. At sa huli, yun ang goal, hindi paranoia, kundi smart na pag-iingat. Bago tayo magtapos, balikan natin ang pinaka-importanting aral sa video na ito. Dahil kung may isang bagay kang dapat tandaan, ito yun, hindi lahat ng expiration date ay ibig sabihin, delikado na agad ang pagkain. Ulitin natin, hindi lahat ng expired ay panganib. Minsan, maling interpretation lang. Kaya tandaan mo ang tatlong pinaka-importanting uri ng dates. Una, best before. Ito ay tungkol sa quality. Ibig sabihin, pagkatapos ng date na ito, pwedeng magbago ang lasa, texture o freshness. Pero sa maraming kaso, pwede pa itong kainin. Hindi ito automatic na delikado. Pangalawa, use by. Ito naman ay tungkol sa safety. Ito ang dapat mong sundin, lalo na sa mga pagkain tulad ng karne, isda at dairy. Kapag lumagpas na dito, mas mataas na ang risk. At pangatlo, sell by. Ito ay para sa tindahan, hindi para sa'yo. Ginagamit ito para sa stock management, hindi para sabihing panis na ang pagkain. Kaya sa susunod na makakita ka ng expiration date, huwag kang agad magpanik. Tanungin mo muna ang sarili mo, anong klase ba ito? Dahil ang date na nakikita mo, hindi ito switch na biglang magta-transform ang pagkain into something dangerous overnight. Isa lang itong gabay, at kapag ginamit mo ito kasama ng tamang kaalaman at sariling senses, mas magiging tama ang desisyon mo. At dito na pumapasok ang mas malalim na mensahe. Hindi ka dapat kontrolin ng maliit na number sa packaging. Hindi dapat isang label lang ang magdidikta kung ano ang itatapon mo o kakainin mo. Dahil sa totoo lang, mas importante ang kaalaman kaysa takot. Kapag alam mo kung paano basahin ang labels, kapag naiintindihan mo kung alin ang safe at alin ang hindi, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa pagkain. Hindi ka na basta-basta magtatapon. Makakatipid ka, mas magiging praktikal ka sa bahay, at higit sa lahat, makakatulong ka pang mabawasan ang food waste, isang problemang napakalaki sa buong mundo. Isipin mo yun, simpleng kaalaman lang. Pero ang epekto, pera, pagkain at environment. Kaya sa susunod na hahawak ka ng isang produkto na may expiration date, huwag kang agad matakot, mag-isip ka, mag-observe ka, at gumawa ka ng mas matalinong desisyon. Ngayon, gusto kong marinig mula sa'yo. Comment ka sa baba, ano ang pagkain na tinapon mo dati? Pero ngayon naiisip mong pwede pa pala. Baka may matutunan pa ang ibang nanonood sa experience mo. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong sarilinin. I-share mo ito sa kaibigan mo, sa pamilya mo, lalo na dun sa taong laging nagtatapon ng pagkain, just in case. Dahil minsan, ang kailangan lang natin ay tamang impormasyon para hindi na tayo matakot sa mga bagay na hindi naman talaga dapat katakutan. Like, subscribe, at magkita tayo sa susunod na video.